Tinutuyo na ni Roxanne ang kanyang mahabang buhok sa loob ng bathroom na marinig niya ang pagbukas ng pintuan sa labas. Maybe it's Francis. Wala naman ibang pumapasok sa kwarto kundi sila lamang dalawa. Totoo bang aalis na si Franco? Sa tuwing iisipin pa lamang niyang bagay na yun, nalulungkot na siya. Nang lumabas siya, nakita niya si Francis na nakatayo sa labas ng bathroom at mataman siyang tinitigan. Hinawakan niya ang kanyang magkabilang dibdib na makitang nakapukol ang mga tanang binata sa malulusog niyang dibdib. Nilokoban siya na matinding kaba na makita mukha ni Francis na puno ng pagnanasa. Ngayon lamang niya nakita ang ganitong binata at natatakot siya. I locked the door, Rox. God, ang ganda mo. Sambit nito sa bayakap sa bewang niya at idinidiin ang katawan nito sa katawan niya. Francis, please, aniya. I want you, Rox. You are mine. Mine only, baby. Sambit nito na kaagad siyang siniil ng halik sa mga labi. Tinulak niya si Francis ngunit hindi ito natinag. Namumutok ang mga muscles sa braso nito. Tanging boxer na itim at sandong itim lamang ang suot ng binata, kaya't kitang-kita niya ang magandang muscles nito. His body is a copy also of Franco. Francis, wala sa usapan natin to, di ba? Magpapanggap lang tayo magnobyo pero hindi tayo magniniig. Hindi yan kasali sa 5 milyon, di ba? Aniya ritong pilit kumakawala sa mga bisig ng napakabangong binata. She can smell wine from his mouth. Nadala na siguro to ng alak. I will double it, Rox. Just let me touch you tonight. Don't you dare scream dahil magtataka si na mommy sa kabilang kwarto. Ang alam nila, nagsasama na tayong dalawa. He smiled and he kissed her lips again passionately. Napapikit siya nang halikan siya ni Francis. Di niya napansin, tumutulong pala ang kanyang mga luha ng sandaling iyon dahil si Franco ang nasa isipan niya. Pakiramdam niya, niloloko niya ang binata dahil tumutugon na siya sa halik ni Francis. Francis, please, hindi ko kaya. I still love your brother, Franco. Humahagulhol niyang sambit at tuluyan nang kumawala sa bisig ni Francis. Tinalikuran siya ng lalaki at bigla na lamang tong umalis sa kwarto. Humiga siya sa kama ng padapa at doon nilabas ang kanyang mga luha. Di nagtagal, nakatulog na siya sa kakaiyak niya. Mahal niya si Franco. Ito pa rin ang lalaking iniibig niya kahit nagawa niyang magalit at magtago dito. Kinabukasan, parang nawala ang lakas niya at tuloy na siyang nanghina nang makitang wala si Franco sa baba. Sinilubong siya ni Francis na suot ang rugged outfit nito at matamis na nakangiti sa kanya. Masaya ang mood nito na parang walang nangyari sa pagitan nila kagabi. Then she remembered his kisses, its intensity at aminado siya. Tinugunan niya ito. Nagtimpla ko ng milk for you. Umupo ka. Utos ito na makita siyang nasa baba na. Nagpasalamat siya kay Francis. Unang beses na pinagsilbihan siya ng binata. Napangiti siya dito at sinabihan tong puntahan muna siya ni Ate Sama. Na makita nitong nagazebo at busy sa cellphone nito. Ate, sambit niya kay Samara. Inangat naman itong paningin na makita siya. Kagaya ni Francis, napakatamis ng ngiti nito sa kanya. Ate, umalis na po ba si Franco? Hindi na ba siya babalik? Tanong niya na punong-puno ng kalungkutan ng tinig. Ha? Umalis na siya. Kailangan siya sa Germany to manage Ox Company. At alam mo na, para makalimutan ka. Nagparaya siya para sa inyo ni Francis, kaya you should be happy now, Roxanne. Sagot ni Samara. Paano siya magiging masaya kung ang puso niya sumama na kay Franco? Bigla siyang napahagulgol sa harapan ni Samara. Ate, bakit siya umalis? Akala ko ba mahal pa niya ako and paano na ako? Humihikbi niyang sambit kay Samara. Nagkibit balikat ang babae. Mahal niya kayo ni Francis kaya't gusto niya makita kayo masaya dahil nagmamahalan kayo. Anito. Ate Sam, na-realize ko. Si Franco ang mahal ko at hindi si Francis. We only had a deal. Kinausap lang niya ako para magpanggap na maging nobya niya. Pumayag ako kasi gusto kong pasakitan si Franco pero napagtanto ko, siya pa rin pala ang mahal ko. Patuloy niyang sambit kay Samara. Well, Rox, kailangan mong panindigan ang kasal ninyo. Ano, gusto mo ba? Mamatay sa sakit sa puso ang mommy nila kapag umatras ka. Maaga nga lumuwas sa matanda para magpatahin ng outfit niya eh. Mahabang salaysay ni Sam sa kanya. Tinuyo niya ang kanyang mga luha na makitang papalapit si Francis. Hinalikan siya nito sa labi nang makalapit sa kanya. Are you okay, Rox? May problema ba? Tanong ng binata sa kanya. Umiling siya. Sa kaibuturan niya, nagdadalawang isip talaga siya. Then good, baby. Kasi may changes sa kasal natin. It will be next week kaya't maghanda ka na, ha? Anito.
Alam niya peke ang kasalanan ni Francis pero sa mata ng ibang tao, lalong-lalo na kay Franco ay totoo yon. She's gonna break his heart again. Kahit magkamukha at pareho talaga ang built ng pangangatawan ng kambal, si Franco pa rin ang mahal niya. Her heart is so picky. Si Franco pa rin talaga. Sige. Tipid niyang sambit at wala na siyang nagawa nang siilin siya ng halik ni Francis sa mga labi. Sa mata ng lahat, magnobyo sila at nagsasama na sa isang kwarto. Ano pa nga bang ini-expect ng mga to? Excuse muna ha. Iniinggit niyo naman ako. Alam niyo namang wala si Franz dito eh. At nauna nang umuwi sa Manila. Tumayo si Samara at nagpaalam na muna sa kanila. Francis, can I ask you a favor? Tanong niya rito. Sure, baby. Pwede ba nating dalawin ng mga bata? Miss ko na talaga sila eh. Aniya sa binata. Sige, sure. Tumayo ito at kinuha ang cellphone at may tinawagan. Napakasnap ng tadhana. Siya, 5 taon siyang nagtago kay Franco, pero ang lalaki habang buhay ng pagtataguan siya. Naiiyak na naman siya. Where could he be now? Napakasakit din dahil alam niyang balang araw, makakahanap din to ng babaeng mamahalin ng lubos. At siya hindi na siguro sasaya pa dahil sa pagsisinungaling nila ni Francis. Rox, after natin mag-almusal, let's go and visit them, okay? Anito. Salamat, Francis. Miss ka na rin ni na Craig and Cara. Nakangiti niyang sambit. Pagdating sa mga bata, hanga talaga siya kay Francis dahil alagang-alaga ang mga anak niya. Ilang araw pa lang siyang malayo sa mga ito, pero para sa kanya parang nakakainip na. Gusto niya nang yakapin at halikan ng mga bata. Tahimik lang siya habang nagbabiyahe sila ni Francis. Nang titigan niya ito parang napakalalim ng iniisip nito. Kanina dumaan sila sa isang mall at halos napuno ng kotse na iba't ibang klaseng laruan at mga damit. Bumili rin ang binata ng mga pagkain at gatas para sa kambal. Napailing na lamang siya. Talagang pagdating sa mga anak niya, todo suporta si Francis. 2 oras ang dumaan na makarating sila sa syudad galing sa probinsya. Hey, papasok ka ba or tutunganga ka lang dyan? Sita niya sa binata na makita tong nakatayo lamang sa pintuan ng apartment. Tila natauhan naman to at sumunod na sa kanyang likuran. Pumasok sila sa kwarto at nakitang nanonood ng TV ang kambal. Nanay, nanay! Sabay na tili ng dalawa nang makita siya. Pero natigilan ng dalawa na makita si Francis. Mommy, siya po ba ang tatay namin? Tanong ni Cara nang lumapit to kay Francis, parang tuod na nakatayo sa tabi niya. May sakit kaya ang binata? Masakit kaya ang ulo nito kaya hindi to masyadong palakibo? Oo nga nanay, bumalik na ba si tatay galing abroad? Wika naman ni Craig. Namula tuloy siya. Nakakahiya talaga ang mga anak niya pero nalungkot din siya na marinig ang salitang abroad. Franco will never come back. He will never ever know about Cara and Craig. But isn't it what she prayed for? Anak, hug niyo si Tito Franz niyo yan. Kayo naman no? Ilang araw niyo lang hindi nakasama si Tito ninyo? Aniya sa mga ito. Yumakap ang dalawa kay Francis at ang binata naman. Ubo na higpit niyakap ang dalawa. Isa-isa rin itong hinalikan sa noo at pisngi sina Cara at Craig. Magluluto muna si nanay ng pancake Maglaro na muna kayo kasama si Tito. Aniya at lumabas na sa kwarto. Nakita niya pa si Francis binuhat ang lahat ng mga laruan at pagkain sa loob ng kwarto. Napapahiyaw naman ang kambal sa tuwa na makita ang mga laruang regalo ng binata. Habang nagluluto siya, dinig niyang halakak ng 3 mula sa kwarto. Kahit papano naibsan na rin ang kanyang kalungkutan at sakit sa dibdib. Francis, please. Franco Jellers POV. Francis, hindi ko kaya. I still love your brother, Franco. Humahagulhol nitong sambit at tuluyan ng kumawala sa bisig niya. Natigilan si Franco nang marinig ang lahat ng sinabi ni Roxanne. Una na nagpanggap lamang dalawa bilang magkasintahan. Pangalawa, mahal pa rin siya nito. Nagpantay ang mga tenga niya at gusto sana niyang ituloy ang pagpwersa niya sa dalaga. Ngunit sa narinig niya, lihim niyang gustong magdiwang sa labis na kasiyahan. His Roxanne still loves him. Akala niya si Francis na talagang mahal nito at hindi siya. Nang marinig na magpapakasal na pala ang dalawa, tuluyan na sana siyang magpaparaya para sa kapatid at sa babaeng iniibig. Ngunit sa narinig niya, hindi siya aalis. He will claim what he owns. Umalis siya at nakitang babaeng sumubsob sa kama at tumagulhol. It means walang ibang lalaking nakahawa kay Roxanne maliban sa kanya.
Bumaba siya, bumalik sa gazebo. Nandoon si Francis, Uncle Ox, Samara at Uncle Franz niya. "Hey, bakit damit kong suot mo, Franco, ha? What the hell did you just..." Di na nito itinuloy pa ang sasabihin dahil inundayan niya na to ng suntok. "Francis, you fucking liar. You just paid her. Why? Para gumanti sa akin, ha? Gago ka talaga. Alam mong mahal ko si Rox?" Anya rito. Na makabawi ang kapatid mula sa suntok niya, gumanti ito ng suntok sa kanya at nagsimula na silang magrambulan. "Wow, sige pa. Ang galing yung dalawa. Yari ka ngayon." Sigaw ni Samara. Habang nakadikwatro ito, tinititigan silang dalawa habang nagsusuntukan. "Hoy kayong dalawa. Wala kayong respeto sa amin ni Uncle? Can you please sit down at pag-usapan natin ano man yung problema ninyo? At Samara, please." Sambit nito na bumaling kay Samara na pumapalakpak pa habang pinapanood silang si Francis. Mabuti na lang at mabilis siyang umilag kaya hindi siya natamaan ng kamao ng kapatid sa mukha. "Did you hear what Franz said? Para kayong di mga lalaki. I said stop that now or akong bubugbog sa inyong dalawa." Galit na sambit ni Uncle Ox sa magkapatid. "What's the commotion all about? Francis, Franco?" Umiyak ang mommy nila na mapagtanto nito na nag-aaway sila ni Franz. "Hindi ko kayo pinalaking ganyan, mga anak. Nadudurog ang puso ko ngayon. Ayoko mag-away kayong dalawa. Hindi ba't ang sabi ko sa inyo, gusto kong magmahalan at magrespetuhan kayo? Nalulungkot ako, mga anak. Did I raise you well?" Naiiyak na sambit ng mommy nila. Natauhan naman sila ni Francis nang makita sa ganong ayos ang mommy nila. Ito ang nag-iisang reyna nila. She had been with many pains and tears. Dadagdagan pa ba nila ngayon? "Let's sit here and convene. Ano bang problema at gusto niyong magpatayan, ha?" Tanong ni Uncle Ox. Lahat sila, pati ang mama niya, nakaupo na rin sa gazebo. Tumikhim siya. "Me and Roxanne, nagmamahalan kami since college. She's mine until I left patungo sa Germany to train in your company. Uncle, remember? Pagbalik ko, wala na si Roxanne and it's all because of Francis. 5 taon kong hinanap si Rox pero hindi ko siya makita. Tell them why, Francis." Sambit niya sa napatahimik na Francis ngayon. "I pretended to be Franco during the engagement that night. Nakita ko si Roxanne. Akala ko wala siyang halaga kay Franco, so I told her that I love Princess. After 5 years, I saw her in the province, and I proposed an agreement to her and she obliged. Pumayag siya na maging girlfriend ko at ipakilala sa inyo, kapalit ang 5 million pesos. For me, hindi yun kasunduan but I'm planning to win her heart. Kasi ano nakita ko siya sa party, may naramdaman na ako sa kanya. I told her magpakasal kami. A fake wedding but secretly. I will make it legal." He admitted everything. Gusto niya nang suntukin si Francis sa oras na to, pero umiiyak ang mommy niya ng sandaling iyon. "Kanina, I used this clothes of yours at pumasok ako sa kwarto ninyo. I kissed her but he said that pushed me away. Alam mo kung bakit, Francis? Do you know why?" Tanong niya sa kapatid. Napakuyom ang kamao nito. "Because God damn it, she still loves you. Kahit anong gawin ko, magpakabuti at magpakabait ako sa harapan niya, ikaw pa rin ang laman ng puso niya." Sigaw nito sa kanya. "Mabutit alam mo yon. Mahal na mahal ko si Roxanne and she loves me too. Ano, Francis, ipaglalaban mo pa ba siya? Aagawin mo pa rin ba siya sa akin kahit alam mo naman na ako ang mahal niya?" Buong tapang niyang sambit sa kapatid. Napayuko ito. Lumapit ang mommy nila kay Francis at niyakap to na mahigpit. "Francis, anak, nagmamahalan silang dalawa. Please give your brother a chance. Someday you will find your own girl and will also fight for her just like what Franco did tonight. Don't be selfish, anak. Alam ko mabuti kang tao." Nakayakap na saad ng mommy nila kay Francis. "The moment you hurt her, hindi na kita pagbibigyang muli, Franco. Kung mahal mo si Roxanne, fight for her and never love her. Huwag na wag mo siyang lolokohin dahil babalik ako at aagawin ko siya sa'yo." Sambit ni Francis sabay tayo. "Mom, I'll be back when I found the person you're telling me." Naglakad to patungo sa parking lot at binaneha ang sasakyan niya. Francis left his car and used his car instead. Kinaumagahan, di niya napigilang halikan ng dalaga sa labi nang makita ito. Nagtimpla rin siya ng gatas para dito. Alam niya nagtataka to sa kinikilos niya, ngunit gusto muna niyang magpanggap bilang si Francis as advised by Samara. Nakita niya si Rox na pumunta sa gazebo. Sumilip siya sa binata at nakita tong umiiyak. He felt his phone vibrating on his pocket. It is Samara calling at napakinggan niya lahat ng sinasabi ni Roxanne. Umiiyak to dahil sa kanya din inlakanan nito. Wala na siya at si Francis pa rin ang kasama nito.
Mabuti na lang kopeng-kope niya ang mga kilos at pananalita ni Francis. Pinakailaman na rin niya ang damit nito sa closet kanina. Hey, papasok ka ba or tutunganga ka na lang dyan? Sita nito sa kanya na makita siyang nakatayo lamang sa pintuan ng apartment. Ang bigat ng mga paa niya. Pakiramdam niya matutumba na siya sa tindi ng kabang nararamdaman niya ngayon. Nanay, siya po ba ang tatay namin? Tanong ng batang babae, kawang isang batang lalaki sa tabi nito. Gusto niyang mawalan ng malay ng oras na yon. Parang nabibingi na siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib sa oras na yon. Kanina tinawagan pa niya si Francis at tinanong kung saan ang apartment na tinutukoy ni Roxanne. Kaninong anak ang mga bata, Francis? Tanong niya sa kapatid kanina. You asshole. Alam mo namang ikaw lang nakagalaw sa kanya. The twins are 5 years old now. Fuck you. Mura ni Francis sa kanya nung tinawagan niya to kanina, nung gazebo pa lamang sila ni Roxanne. Rox, dalhin natin ang mga bata sa mansyon. Mom will also be happy to see them. Aniya kay Roxanne. Sigurado ka ba? Baka mabigla sila at saka makulit ang mga yon. Magtatanong sila kung nasa ng tatay nila. Malungkot na sambit ni Roxanne sa kanya. Talagang kailangan niya ng pakasalan ng babae sa lalong madaling panahon. Gusto niya na talagang masolo ito. He suffered from frequent erections. Para siyang palaging nilalagnat. Tsaka gusto niya nang maging Mrs. Jeller na ito at aayusin niya na kaagad ang papeles ng mga bata. They are his. Francis, you look happy. Ah, of course. Gusto kong makilala na sila ni mommy at nina kuya at uncle. Sambit pa nito sa kanya. Sige, papanda ko muna mga gamit nila ha? Anito. At walang pagsidla ng kaligayahang nararamdaman niya ngayon sa puso niya. He will reveal his self soon. Sa ngayon, he wanted to see something. A sign na siya talaga ang mahal nito. At hindi talaga si Francis. Yun muna ang gusto niyang patunayan sa ngayon.